Okay. Start na? Okay na, Kay? Good morning, mga igsuon. I'm happy to be back. Absent ko last Sunday because I wasn't feeling well. And salamat sa Ginoo, no? Natubag atong mga pag-ampo. Gawas na, wala na ako sa quarantine ron. Nakagawas na ko. And isa ka na to, nga privilege again nga makapadayon ta sa ato ang Bible class. Sa mga miagi nga pipila ka Sundays atong gitun-an ang libro ni Jerry Bridges and nahumanta sa ato ang last chapter sa sovereignty of God. Karon padayon ta sa next nga attribute sa Ginoo, and that is the wisdom of God. But before that, atong pangayuan ang Ginoo sa iyang panabang para sa atong pagtuon. And let's pray. Our Heavenly Father, Lord, indeed we are in awe of your greatness, in awe of your power, and in awe of your wisdom. Wala gyud angay nga pasalamatan, wala angay nga dangpan Ginoo kundi ikaw ra soberano nga Ginoo, all powerful, infinite in wisdom and perfect in love. Lord, na napud mi karon isip sa kaiglesia duulya kanimo nga sa imong panabang, Lord, sa mo ang padayo sa pagpadayon namo sa mong pagtuon sa libro ni Jerry Bridges, Trusting God. And nanami karon, Lord, sa chapter kabahin sa imuhang wisdom. Nangayo mi, Lord, sa imuhang panabang na kami makasabot sa mga prinsipyo makutlo diha sa imong mga pulong, Lord, para masabtan namo ug mas maayo nga response sa mga butang na di na mo masabtan sa imong wisdom, Lord, nga lisod tug karon, nga imposible tug karon, Ginoo. We pray, Lord, nga ikaw mo tudlo sa amoa, ikaw mo mupatik ani nga mga kamatuoran sa among mga kasing-kasing, ug ikaw mo padayon og umol sa amoa, Ginoo, para kami, Lord, makonform diha sa imong likeness. So, Lord, among gi-commit sa imuha among pagtuon karon, despite, Lord, sa among sitwasyon nga wala mi karon nagtapok ko sa kaiglesia as diha nga physical nga nagtapok, but we are gathering through technology, Ginoo. We pray, Lord, na bisan sa ani nga adversity, Ginoo, makita namo ang wisdom nimo ug ang imong kaayo nag-provide gihapon ka, Lord, ug pamaagi nga kami maka-worship diha kanimo isip sa kasimbahan. So, Lord, tabang para sa mga kaigsuunan, maminaw karon sa imong pulong, Ginoo. Ikaw ta mag-uban kanamong tanan. So once again, Lord, salamat kaayo sa imong faithfulness ug sa imong kaayo kaning tanan namong ipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. So once again, mag-start ta karon sa ato ang new chapter. And we are in the chapter called The Wisdom of God. One chapter ni siya, but akong nag-decide ko nga i-divide siya into 3 parts kay mawala ang beauty sa mga kamatuoran kung atong dalion daghan tag ambakan. So para ma-digest na tug tarong, ako siyang gi-divide into 3 parts, and today is going to be the first. Ang main text nato sa ani nga chapter is in Romans 11:33. Romans 11:33. Roma Kapitulo 11, versikulo 33. And I read,
Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of how unsearchable are his judgment and how inscrutable his ways. Inscrutable meaning imposible masabtan. So diha mag-revolve ang ato ang whole study aning wisdom, about sa wisdom of God. So, kita na hibalo kita daan sa atong mga previous nga mga pagtuon na infinite gayud ang wisdom sa Ginoo, no? Dili nato matugkad ang kaalam sa Dios. Ug sa ato ang main text, no? Di pa matud-an kana siya sa ato ang main text nga deep ang iyang ang riches and wisdom and knowledge sa Ginoo, unsearchable ang iyang judgments, dili nato makita nganong abot man nga kuan, dili nato na siya matugkad ug imposible masabtan ang iyang ways. And kana tinuod gayud ang atong pagtuon karon kining ato ang study, wala ni siya nag-aim, wala, or atong purpose karon dili nga para i-explain nato ang wisdom sa Ginoo sa mga panghitabo. Kay kung ato na siyang i-explain ng anong Lord, anong nahitabo ni, anong nahitabo na o sa wisdom sa Ginoo ani, magbutang tag limit, atong gilimitahan ang wisdom sa Ginoo. Ang atong tumong atong pagtuon karon is to put a clearer perspective, magbutang tag mas maayo nga perspective, mas klaro nga perspective on how we should respond to God's wisdom. No, ang kabalutan na tanang panghitabo, tanang butang sa kalibutan, up to the smallest detail, ang Ginoo mo in control. Ang Ginoo mo nagtugot, ang Ginoo mao'y control ana, and naana siya sa iyang wisdom. And ang atong purpose karon sa atong pagtuon is to put a clearer perspective, maayong sa ana nga sa mga panghitabo para ma-absorb, makuha, makita nato ang wisdom sa Ginoo behind it. No, mas may tag-response diha sa wisdom sa Ginoo. Ay ato ning buhaton pinaagi sa pagsusi sa nature or kinaiya sa iyang wisdom. So, ang kaning chapter sa libro ni Jerry Bridges, gisugdan ni Jerry Bridges og usa ka story. Then di na ko siya gyud i-narrate ang whole story, but ang to summarize it, ang story usa ka trahedya nga nag-result sa kamatayon sa 5 ka maestro o 109 ka mga bata. Dayon ang subo pa na wala sila kay balo nga mamatay na sila. No, they were on a regular day, naa sila sa eskwelahan. Nobody expected, normal day, malipayon ng mga bata adto normal na classes, but suddenly nangamatay sila. They were poisoned by a certain gas nga nag-leak gikan sa usa ka mine, gikan sa isa ka minahan. So grabe nga trahedya dayon, since it's a small community, nasubo ang tibuok komunidad. Kay ilahang itong mga anak, ilahang mga amigo, ilahang mga kuantong naa dito, small mining community raman sila. So to give comfort, no, kay grabing grieving sa mga tao dito sa ilang community, gipangutana ang usa ka pari. And syempre, kung mangutana ka sa usa ka pari, mag-expect ka og a little bit of explanation, divine explanation kung anong nangahitabo ng mga trahedya. And ang itubag sa usa ka pari is basin isa ni siya sa mga higayon or sa mga okasyon na nasipyat ang Ginoo. Now, kabalo ko sa inyong ginauna, murag pareho ta ginauna, it's blasphemy, no? Blasphemy na kung inon ka nasipyat ang Ginoo ani. Pero
kung imong atong buto una agi mga panahon nga especially pag kita no blasphemy siya, no doubt. Ang response sa pari is sayop gyud. Pero kung imong una-unaon, kung mabutang ka sa sitwasyon o mabutang ta sa sitwasyon nga isipwestohanon, mabutang ka sa kalisod nga sitwasyon nga murag tan-aw nimo wala nimo gi-deserve, naa kaani nga question, no? Naa kaani musulod ni si mo nahuna, baka sipyat ang Ginoo ani. Nganong man dapit ang kuan ani. Naa siya. Pero kung imong susihon pag-ayo, no? So ang initial reaction nato sa atong pagkamakasala, mao gid na siya. But imong susihon nato ang mga hunahuna atong mga kasing-kasing, kay bulog gid ta nga di gyud masipyat ang Ginoo. No, God infinite in wisdom, He knows what is best for us and what is best way to bring about that result. So kabalo siya kung unsay makaayo sa atua ug unsay mga pamaagi nga dapat niyang buhaton para mo gawas ang gusto niya nga resulta. So yun ana ang wisdom sa Ginoo. So unsa man kining wisdom, no? Before ta mo padayon, ato usang i-define unsa man ning wisdom. By definition, no, by human definition, ang wisdom is good judgment or the ability to develop the best course of action or best response to a given situation. So, ang wisdom day is maayo nga desisyon, maayo nga paminsar sa or maayo nga pagpili sa maayo nga sa maayo nga dapat buhaton, no? Kung naata sa sitwasyon naatay problema nga kailangan nato i-solve, kung mapili nimo ang pinakamaayo nga solusyon ana nga problema, that's wisdom. And for nato sa atong tawhanon nga limitations, kita atong i-base ang atong decision pinaagi sa mga facts, no? Gi-offer nga facts or mga kamatuoran nga naa sa disposal, no? Kwanta na mo seek tag advice, mo lista sa unsay pros and cons, no? Kung unsay maayo ug di maayo nga resulta din atong timbangon, ngun ana ta mo make og decision nga kung nako nga mo decide ko nakoy kuan nga kinahanglan ako desisyonan. So unsa man ako pag come up og good decision, mag-deliberate ka, magtimbang-timbang ka, and pag ano mo nga kani mas maayo ni siya, kani akong buhaton. That's wisdom. But ang Ginoo dili ingon ana, dili magtimbang-timbang ang Ginoo. Wala, there's no need. Di na siya kinahanglan mo deliberate sa iyang kaugalingon kung unsa balo na siya daan, no? Dili na siya kinahanglan nga mo tan-aw og facts. Siya ang author sa facts. Siya ang nanatanan sa iyang kamot. Siya ang nakahibalo kung unsay buhaton from the very beginning, no? Sama sa giingon sa Psalms 147, tong tan-aw na siya verse. It says, "Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure." No? God's wisdom, nawala akong notes. God's wisdom, understanding is infinite, beyond measure. So, kana siya, no need for ingon ana ang Ginoo, ingon ana ang wisdom sa Ginoo. Di na siya kinahanglan magtimbang-timbang facts or unsay mas maayong buhaton. He knows everything. No? Si J.L. Dag, usa ni siya ka 19th century theologian.
iyang gi-describe ang wisdom sa Ginoo as this: God is infinitely wise because He selects the best possible end of action, and because He adopts the best possible means for the accomplishment of the end which He. So ang Ginoo infinitely wise siya because pilion niya ang best possible end. Best possible end of action. Kabalo na siya kung unsay pinaka the best nga action ang buhaton, and unsay best possible means pamaagi para ma-accomplish ang unsa nay nakita niya daan nga resulta. So ingon ana ang wisdom sa Ginoo. Everything is perfect. Everything is perfect. Mauna siya ang wisdom sa Ginoo. So unsa man na siya? What is that end? The accomplishment of that end. Unsa man na siya? What is the purpose of everything? And we know gibalik-balik na nato na kung unsay purpose sa Ginoo, why he does what he does. Buhat niya ang iyang ginabuhat, and ang purpose sa Ginoo is His glory and for the good of His people. And kanang glory sa Ginoo, kanang concept, glory sa Ginoo, misteryo na siya. It's a mystery that we cannot comprehend. No? Murag atong una-hunaon, dali ra kayo siya istorya, no? The purpose of God is His glory and the goodness of His people. Every time we are faced with something mo ana nang tanga kini na ay purpose, ang Ginoo purpose is automatic we do that because mao na ang ato ang natun-an. But kung imo gina siyang internalize, imo gina siyang lisod kayo na siya sabton. It's a concept na impossible or something cannot fully comprehend. No, imposible siya sabton. Imposible siya tugkaron. But ang atong nahibaw-an nga kining glory sa Ginoo, kung siya mo manifest sa iyang glory, it involves a display of His power and His wisdom. Natay mga butang nga dili nato mahibaw-an about sa kinaiya sa Ginoo, sa wisdom sa Ginoo, or sa nature sa iyang pag-make of decisions. But one thing na we know na kini para sa iyang glory, para sa tong kaayuhan. And we talk about His glory, it involves a display sa iyang perfection, sa iyang power, ug sa iyang perfect na wisdom. No, di man na siya that doesn't mean nga mura siya og fireworks, but when you experience it, you'll know, and you will biyaan gyud ta na murag in awe, no, gyud ta sa kabilib, sa kakuyaw sa Ginoo. So unsa man nga mga atong kuan na impossible la siya to comprehend, but and tungod nga lisod i-comprehend ang kining nature sa concept of glory sa Ginoo, lisod i-comprehend ang wisdom sa Ginoo. Naatay mga usual responses, isip mga tawhanon nga responses nga mo'y nakapalisod, no, or mo'y nakapahimong mas lisod sa ato ang pag-respond properly diha sa Ginoo. Ang una, nearsightedness. Ang atong nearsightedness kanang duol ra kay atong panlantaw. Ang atong panlantaw is kung unsay nahitabo karon diha ra taman. No, usahay kung maka-experience ta og kalisod o kalamidad o pagsulay or suffering or unsa pa naagid na matintal gid ta. I don't think na ay exception ani. Pero matintal gid ta nga makapangutana ta, Lord, nganong nahitabo man ni? No?
gaanta mong example sa mga butang na ingon ana. What if ikaw, being a Christian, you are an honest employee. So, honest ka sa imong trabaho. Na kay corrupt nga boss. Ikaw, gibuhat nimo imong trabaho og sakto. Wala ka man limbong. Then na kay limbungan nga boss nga nagkita ang uy kani si kuan sakpan ko ani. So, iya kang tangon kaniya sa trabaho. So, injustice na siya. Kay gabuhat ka sa imong trabaho og sakto. Gitanggal ka, wa ka kasabot nganong gitanggal ka. So, Lord nganong experience maguan nganong I don't deserve this, no? Wala man ko ga-deserve ani nganong nahitabo man ni. Naan na siya question or baka kaning common nga argument sa mga atheist or sa mga tao sa kalibutan nga di mo to Ginoo nga if tinuod ang Ginoo kung gamhanan og all-knowing ang Ginoo nganong iya man gialaw nga naay kagutom, naay gubot, naay kalamidad, naay suffering nga sa kalibutan nga nagpatay sa mga nilibo ka tawo. Nganong iya man nang gialaw kung maayo siya nga Ginoo, kung wise siya nga Ginoo or kung powerful siya nga Ginoo. Ana siya nga pangutana. And when you hear that, kung makadungog ta ana, most sa atong utok na nga pangutana, bitaw Lord, nganong nahitabo man na siya? And every time na naana siya nga pangutana, then kuanta nga, if ang purpose sa Ginoo nga mga hitabo ang butang is para sa iyang murag lisod siya tugkaron, lisod siya i-reconcile, lisod siya itakdo nga nganong kining tanang kadaot nga imong ma-witness or imong ma-experience nganong alang man siya sa ahaman ang himaya sa Ginoo ani, ahaman mag-glorify ang Ginoo ani, gitunglo man gani sa mga tao gani kay sa mga panghitabo ahaman ang glory sa Ginoo ani. Pero ang di na to makita tungod sa atong pagka nearsightedness nga ang kini nga mga butang para ni siya sa glory sa Ginoo. Then tungod sa ani nga mga butang nga mga nga hitabo, mas makita ang himaya sa Ginoo. No, mas evident ang himaya sa Ginoo kung makapakita siya maayo diha sa butang na gubot nga from a calamity comes out good. Ma-emphasize pag-ayo kay for example, if ikaw hayahay na ka, ikaw naka sa kahaya, labi imong kinabuhi dayon naapay maayo nga butang na di pa experience ang Ginoo sa imuha. Ma-appreciate ba nimo ang kana nga maayong butang? Dili, no? Kay hayahay naman ka, wala man kay actually makakita but if gikan sa adversity na ay maayo nga ipakita ang Ginoo, mas makita nimo nga uy maayo gid kay ang Ginoo. Makita nimo ang display sa perfection sa Ginoo. Mura na siya og punta to isa ka athlete, no? I'll use an analogy kay medyo lisod siyang for example, usa ka athlete, makaingon ba ka nga maayo ni siya nga athlete kay gipildi niya ang usa ka beginner, no? Maayo na siya nga athlete kay gipildi niya tong bala kaayo nga player. Dili, moingon ka nga maayo siya nga athlete, wise siya nga athlete kay ihang level dili pa kaayo kay siya pero gipildi niya ang world number 1.
no, mo admire ta ana kanang if you follow sports, no, if you follow the career of Manny Pacquiao, isikat siya pagka-pildi niya, insugod katong gipildi niya si Barrera. Si Barrera is a world ranker, then siya is unknown. Wala siya mailhi. Then gipildi niya ang isa ka world, ginock out niya ang isa ka world. So wow, napawaw niya ang kalibutan. Ingon ana pod ang wisdom, no. Mura po na siya og kuan, usa ka general. Ang isa ka general makita ang iyang pagka-wise kung mapildi niya ang usa ka dako nga army, no. Diha mo credit na kani maayo ni siya nga general, no. If you read the history, mga known nga generals nga sikat nga mga general ilado sa history are those nga gamay kayo, highly disadvantaged nga kuan, wala agi expect nga mudaog pero mudaog ni daog tungod kay maayo ang general, maayo pagkaplano sa general. So ingon ana sad, no, mausab na ang wisdom sa Ginoo nga makita when nagdala siya og kaayo sa atuang, nagdala siya maayo sa atuwa og himaya diha siyang kagalingon gikan sa usa ka kalisod nga sitwasyon. No, kung ikaw naa ka sa isa kalisod nga sitwasyon din tagaan kag kaayo sa Ginoo, you will end up praising the Lord. Sad ang wisdom sa Ginoo. So kana di nato na siya dayon makita tungod kay kuan kay tanga naglisod ko, we focus more on unsay nahitabo rather than kung unsay purpose sa Ginoo. So that's one response nga maoy nakapalisod sa ato nga muhatag og maayo nga response towards the things nga gi-allow sa Ginoo nga mahitabo. Another is expect only good things from God. Mag-expect ka nga tungod kay maayo ang Ginoo, then He only gives good things. Usahay tungod sa kalimitado sa ato ang wisdom, sa atong kaalam, ang atong tendency pag ipa-experience ta sa Ginoo og adversity or calamity or suffering, kalisod, no, antos, is resista, di ta ganahan. It's normal na siya, di ta murag atong kuan is no, murag mo resista nya, murag imbis nga ato ang dawaton ni nga mga panghitabo in full submissiveness sa Ginoo, ang atong tendency is mo resista. Nya mauna siya nga naiusahay nga kuanta nga wala gitubag sa Ginoo atong mga pag-ampo, no. Yeah. We expect only good things from God. Ang atong nakalimtan nga naatay kontra nga no, i-describe ni siya sa Bible. Describe ni siya sa 1 Peter 5:8, like a lion, no, sama sa kaliyon waiting for somebody to devour. Mauna ang yawa. And if you know the story of Job, makita nato nga dili ta spare sa Ginoo. Dili ta spare sa Ginoo sa mga adversities. Ipa-experience sa Ginoo sa tua ang kalisod, ang sakit, mga heartaches, mga disappointments. Dili ta i-spare sa Ginoo ana. Pero ang ato ang usa ka butang na sure ta is kini nga mga butang
is gamiton sa Ginoo. Kailang nag-set ako ang notes. No? Pero sigurado tangang kini tanang gamiton sa Ginoo nga mga panghitabo maayo man o dili para sa atong katuyuan. So tungod kay naata ani nga kuan nga dili ta kabalo mo dawat og adversity, no? Ma-miss out nato ang maayo nga sa Ginoo usahay, no? Mas gipahimo natong lisod kay ang Ginoo sa mas atong natuan kaganiha will and what's best for us, knows the best means para ma-accomplish ang result nga iyahan nang nakita daan. So diha sa means diha na mag-matter kung unsa ka kadugay sa kapaspas. It depends on our response nga kay ang Ginoo iya man gid nang i-accomplish ang iyang gustong i-accomplish. Yeah, if we continue to resist, then the more trials, the more hardships, the more para makuha sa Ginoo ang iyahang gusto nga katuyan. If you remember Jonah, the story of Jonah, daghang gipa kuan i-accomplish gyud sa Ginoo ang iyang gusto i-accomplish no, ingnan siya sa Ginoo sa iyang katuyuan ning resist si Jonah kay di ganahan kay di siya ganahan so ni escape siya. So pa-experience siya sa Ginoo mas kuyaw na adversities, no? Gilamon siya sa fish para lang dalong balik dito sa nila. So ingon ana ang Ginoo. O ingon ana ang ato ang response nagpalisod sa atoa nga makita ang wisdom sa Ginoo. Actually, ning jump ko kaganiha sa ako ang notes kay ning jump ang akong notes. Ang third is university, modo nga ganiha, no? Nga tungod sa kalimitado sa atong pangunahuna, resista. Ang atong tendency is mo resista sa ani nga mga adversities na ginapa-experience sa Ginoo sa atua. And most of the time, me included, pag nakalisod, ang atong usual prayer is, Lord, pahuman na ni Lord, kuhaan ni siya, tangtangan ni siya sa ko, Lord, kay lisod, nagkalisod ng gid kay ko. Mao na ang ato ang usual na prayer. And the reason why sometimes dili na siya ginatubag sa Ginoo because wala na siya ning uyon, wala na siya ning coincide sa kung unsay iyahang purpose nga mahitabo, no? ang atong hinumduman nga tanang butang na ay katuyuan ang Ginoo, na ay purpose ang Ginoo. And that includes adversities, that includes all things good and bad. Naana siya katuyuan. Mo na tong ginabalik-balik o istorya gikan pa sa atong pag-study sa sovereignty of God. Butang na ay katuyuan, and the Lord will accomplish His purpose, and His purpose is for His glory and for the good of all people. So, when we experience adversities, the better response should not be take this away from me. Really. No, there's nothing wrong. Walay sayop if we ask the Lord nga, Lord, kuhaan na siya nga even Christ, no, kuhaan na siya nga
Christ katong when he's about to be crucified, he prayed na if pwede palabyo ni siya ng cup. But if you notice also, ang ingon ni Christ, ingon siya, let your will be done. And that should be our prayer and our response also. Now, instead of asking the Lord, kuhaan ni siya, I think this is a personal view or personal advice. It's better to ask the Lord for wisdom and for strength to endure it. Kaya sama sa atong mga natun-an, adversities, trials, temptations, hardships are discipline, are forms of discipline from the Lord. Not discipline in a sense na it's punishment, but God's way of training us. So instead of asking the Lord, kuhaan ni Lord, di ko ganahan ani, or Lord, kuhaan ni kinaglisod na kay ko. Let's ask the Lord for a better response, and that is, Lord, naanjud kay katuyuan ani, tagai ko sa og wisdom sa saktong desisyon, at the same time strength nga mo endure ko ani para sa imong kahimayaan, no? And if you do that, then natay better perspective of why things are happening. Let us not forget nga we are governed by a perfect God with perfect wisdom, with perfect love. Walay sayop sa iyang ipangbuhat. Imposible kayo nga masayop siya. So if ani nga kalisod, naata sa pag-antos, naata sa sakit, wala masayop ang Ginoo nga naata ana nga sitwasyon. Perfect ang wisdom sa Ginoo, perfect ang ways sa Ginoo. Instead of resisting adversity, we should submit with completely to the Lord and ask the Lord na, Lord, ma-accomplish yung tayo mohang will, tagaay ko og wisdom, tagaay ko og kusog na mo endure ani para makita nako kung unsay imuhang purpose anong nahitabo ni siya. So that's the third, and I think that's a good advice, no, if you receive when it comes to adversities. Now, God's infinite wisdom is displayed in bringing good out of evil. It is displayed in turning all the forces of evil that rage against his children into something good for them. But the good that he brings about is often different from the good that we envision. So sometimes naate idea of what's good sa atong una-una. And God in his infinite wisdom, iyahang i-display kung unsa ang good nga iyang gi-purpose gikan sa mga maot nga mga panghitabo. Pagawas niya kung iyang gi-purpose nga maayo or kaayuhan. And sometimes because dili na mao ang atong na-imagine nga good for us. So in short, let us submit to the wisdom of God. Kay siya man ang nakahibalo kung unsay maayo nga pamaagi para ma-accomplish ang iyang maayo nga gusto para sa iyang katawhan o para sa iyang himaya. So, by saying that, one thing na we are sure of
based on scripture nga mahitabo ni nga mga adversities is for the good, is for our good, no, for the good of his people. In Romans 8:28, favorite verse na to ni, it says, and we know that those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purpose. No, favorite na to ni siya gina-quote every time na experience trials, experience mga butang na murag lisod for us, ato ni siyang gina-quote, and it's and tinuod ni siya. But sama sa kong giingon ganiha, ang good nga naa sa tong hunahuna is not necessarily the good nga gi purpose. And the good here, there is a verse sa Romans 8:28. The good here is not good nga mahimutang not necessarily the comfort and the happiness that we all seek. No, atong gina-expect is something na mahimutang comfortable. Dili na siya mao ang good nga gihisgutan diri sa verse 28 sa Romans 8. I-explain pag-ayo kung unsa ni siya nga good sa verse 29. And I want us to read Romans 8 and verse 29. I will start reading from verse 28. And we know that for God all things work together for good, and those who are called according and for those who are called according to his purpose. And gisumpayan sa 29, for those whom he foreknew, destined to be conformed to the image of his son. The image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. The good nga gihisgutan ni Paul diri is not comfort, it's not anything worldly. The good nga gihisgutan ni Paul diri is conformity to Christ. Conformity to Christ, ang pagka transform na to diha sa likeness ni Christ. This is the good nga hisgutan, and that is the good that we should expect from God ikan sa aning mga adversities. The good here is conformity to Christ in increasing measure. Mauna nga murag tanaw na to murag way kahumanan kay wa poy kahumanan ang pagdisiplina sa Ginoo sa atoa. How is this accomplished, no? How is God accomplishing this nga iyahang gimin sa verse 28 diri sa ato ang mga kinabuhi? One is discipline. No? We are disciplined. We experience trials, we experience hardships, we experience suffering, and all other things na tanaw na to makapahimong lisong mga kinabuhi as a way of God's discipline, training para kita mahimong conform to the likeness of Christ. So, mao na siya ang good nga gimin sa Ginoo na we will be conformity to the likeness of Christ. And kung naka-remember mo sa ato ang study sa declension sa John 5 na prune sa Ginoo, those who bear fruit he will prune so that we will bear more fruit. So muna ang discipline sa Ginoo. Ang discipline diri is not punishment. Dili ni siya kuan nga gidisiplina ko sa Ginoo kag gisilutan, dili. Discipline here is like
training, no? In horticulture, no, I'm an agriculturist by degree. Horticulture akong major. Sa horticulture, na yung mga sanga nga mga balikog, i-brace na siya, no? Ang kuan na is dili tubigan, dili bubuan ang tanom. Perfect example ani is pag himo og bonsai, no? Pag himo og bonsai, ang bonsai naa kay certain form nga imong gusto ma-achieve. So, in order to achieve it, imong higtan og wire, imong dili mo na siya tubigan para dili mo break ang branches, higtan na siya og wire, i-break, butangan na siya brace para mo pag anang sanga mauna ang ihang porma. Ingon ana ang discipline sa Ginoo. Training. Dili na siya punishment, but it's training para kita bear more fruit, para kita mahimong mas mo conform diya sa. And discipline is ang discipline sa Ginoo is perfect, no? Perfect ang discipline sa Ginoo. In Hebrew, ingon, I will read, for they here refers to our fathers. If you read the previous verses, it talks about fathers, earthly fathers. They disciplined us for a short time as it seems best to them, but God disciplines us for our good, that we may share His holiness. Mauna siya ang purpose sa discipline sa Ginoo, so that we will share His holiness. And to share His holiness is equivalent to being conformed to the likeness of Christ, to His likeness. God knows exactly, mauna kanindot sa wisdom sa Ginoo, because God knows exactly kabalugid siya sa iyang gusto, no? Kabalo siya nga unsay iyang gusto sa atoa. He wants us to be conformed to the likeness of Christ, and He knows the circumstances nga iyang gamiton para mugawas na siya nga mga fruit, mugawas na siya nga outcome, para mahimo ka nga mas ma-conform sa Ginoo. Kabalo siya kung unsa nga mga circumstances, mga sirkumstansya ang iyang gamiton para ma-accomplish na siya nga result, no? Sa Hebrews 12:10, i-compare, no? In a sense of wisdom, i-compare sa author ang wisdom sa earthly fathers diha sa Ginoo. Ang ingon siya na sa verse 10a, for they, our earthly fathers, discipline us for a short time as it seemed best for them, no? Disiplinahon ta sa atong mga earthly fathers kung base sa kung unsay makaayo sa ato, based sa ilahang own judgment. Kani siguro mo'y makaayo, no? Parents know that. I remember daddy telling me before na at this time mauni ang best nga akong tan-aw nga maoy dapat buhaton. And Bible says it that fathers discipline their children on what seem to be best for para sa ilaha. But no, na ay ang kaning pagdiscipline sa atong fathers, naa siya murag qualification, no? Kung unsay tan-aw nila nga mas maayo, or unsay kung tan-aw nila nga maayo. Ang difference sa wisdom sa Ginoo when it comes to discipline is kabalo na siya kung unsay maayo, kabalo siya kung unsay pinaka maayo, and He uses means nga disiplinang mga anak para ma-accomplish kung unsa tong kahibalo na siya nga maayo para sa atoa.
And usahay mo nang lisod kaayo, no, mo nang lisod kaayo kay ang discipline is often painful and sorrowful. Sakit yun ng disiplina. Ang pagdisiplina sa Ginoo, sakit yun na siya kay we feel uncomfortable, no? Mura siya sa kung iyong ganiya balikog nga sa nga imong patuliron. Naanad siya nga balikog imong patuliron kung dili ka kabalo kung unsaon na siya, mabali na siyang sangaha. Sakit gyud na siya. Dapat kay balo ang agriculturist kung unsaon na siya nga ang sanga dili mo break at the same time achieve ang best result para ana sanga. So ingon ana sad ang Ginoo. Discipline is painful and sorrowful. It is often painful and sorrowful, but it assures that it's profitable. No? Ang disiplina sa Ginoo, sakit na siya, makasubo na siya usahay, but sigado ta nga ang disiplina sa Ginoo profitable na ay kaayuhan para sa atua. No? If we read 10 Hebrews 12 verse 10, lauso na to ang verse 11. Turn your Bibles with me to Hebrews 12 10 to 11. No? For they discipline us for a short time as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, that we may share his holiness. 11. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields a peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So, kita, no? Kita nato diha, klaro kaayo, nga ang pagdisiplina sa Ginoo, sakit, no? Naagid ni siya discomfort nga dalon sa atua, but makasalig ta nga tungod kay kini gikan nga tungod kini nga disiplina naagid ni siya, this is going to be profitable for us. And ang purpose sa discipline sa Ginoo, sa pag-train sa Ginoo is for us to be conformed to the likeness of Christ. So nindot kaayo ang design sa Ginoo. No? So that's the first means nga unsaon nato pag achieve sa conformity to Christ through discipline. One is discipline. Second is conformity through experience. No? That's how God achieves his purpose of making us conform to Christ. One, first is discipline. Ang second is conformity through experience. Let's read Psalms 119:71. I remember this verse particularly because naani siya sa testimony ni Sir Homer. No? Psalms 119 verse 71. It is good for me that I was afflicted, that I might learn your statutes. No? Ingon ang salmista, it is good for me that I am afflicted. Maayo para sa ako nga mo experience ko aning mga kalisod, na afflictions, para tun-an ako statutes. The psalmist here is talking about experiential. As Christians, we are transformed by the renewing of our minds. No, we are changed. Una siya sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo sa Bible, sa atong pagpaminaw og sermons, sa atong pagkutlo sa mga prinsipyo nga atong matun-an diha sa mabag-o ang atong hunahuna, no? Ma-change ang atong mga kinaiya tungod sa mabag-o ang atong mindset atong hunahuna tungod sa mga kamatuoran sa Ginoo. And that's the reason why we need to study the Bible
every day. Dapat nataan na nga habit. But ang kini nga knowledge of mahimo ni siyang habit if we naay experience nga atong i-inject diha sa kanan. Na siya enough nga butuon lang ta na ani tanan puno kay atong unang-una sa knowledge about God but wala na to gikinabuhi. Dili na siya. So one way of being conformed to the likeness through experience. And the Lord allows us to experience adversities, hardships, and all other things nga dili ta ganahan kay lisa mahimong real ang mga butang na atuan ng natun-an diha sa iyang pulong. No? Through study of scripture, we learn God's will for our character. No? Kung unsay gusto sa Ginoo nga atong i-develop, no, the fruits of the Spirit. Kabalutaan na tungod kay atong gitun-an ang scriptures, kabalutaan na. But real change in the soul, no? But real change ang tinuod nga kausaban diha sa kalag. Muabot na siya when nga knowledge ma-practice into action, no? Kung kini nga mga knowledge mabutang into action, ma-practice into action, then that's the time when there is real change in the soul. And sama sa kong gingon ganiha, it requires adversity. It requires affliction, it requires adversity. Isod pagsulay unsa pa na din ha nga mga butang na gamiton sa Ginoo para atong ma-practice ang mga butang na atong natun-an para mas mahimo tang conform diha sa likeness sa Ginoo. Imagine kahibaluta nga we have to exercise selfless love. Baluta nga as Christian, character nga selfless, nga naatay love for other people, naatay love for our brethren, and less love for ourselves. But unsaon mo na siya, kabaluta nga ang anak, but unsaon mo na siya pag-practice kung dili ka ipa-experience sa Ginoo og situation nga mo requires sacrificial love. Nga kailangan i-deny ni mong self for the welfare of others. So kinahanglan, how can you experience the real meaning of joy if dili ka ipaagi sa Ginoo og kasubo? No? Kung wala ka paagi sa Ginoo og kasakit og kasubo, then di nimo ma-appreciate na mauday ni ang tinuong sa joy. Kung ang joy di ay nga gikuan sa Ginoo nga malipayon gihapon ang akong kasing-kasing tungod kay confident ko nga ang Ginoo mao ni siya bisan og naa ako sa kalisod. Kung puros ra maayo kay kuan nimo malipayon ko muni ang joy nga kon. You will not attribute it to the Lord, you will attribute it to the comforts that you experience sa kalibutan. No? How can you develop patience kung dili ka ibutang sa Ginoo sa sitwasyon nga i-test ng imong pasyente, no? Ang patience is by definition is pag-endure og suffering, no? Lahutay sa kalisod, that's patience. If dili ka i-expose sa Ginoo in a situation nga matest na siya nga patience, and how will you be able to develop this? Same as self-control, same as all the other things. So I hope nga nasabtan nato why these things, no, appeal, why these adversities, this mga butang na sometimes maka-question ta nga ano nga hitabo man ni Lord. I hope na
nabutangan og mas maayo nga perspective ang ato ang kasing-kasing og una-una on how we should to these things. Kay kini siya part ni siya sa wisdom sa Ginoo, and naay katuyuan ang Ginoo ani, no? God in His infinite wisdom knows exactly what adversity we need to grow. We need to grow more and more into the likeness of His Son. He knows what we need, when we need, and how best to bring it to pass. So, tungod ang Ginoo infinite, tungod ang Ginoo perfect nga Ginoo, perfect ang iyang plano, wala siya, di siya masayop, kahibalo siya exactly kung unsa ang atong gikinahanglan, unsa nga pagsulay atong kinahanglan, kanus-an nato kanus-an nato ni kinahanglanon og unsa yung mga kinahanglan nato para kita mulahutay ani. So appeal na siya tanan sa wisdom sa Ginoo. So in relation sa atong mga panghitabo karon, sa atong nasod aning COVID-19, no, sa atong kalibutan, I hope that knowing this purpose, knowing these truths about the wisdom of the Lord, the wisdom of God, and His purpose sa aning mga paghitabo, I hope it gives us a better perspective on how to look at the existing tragedies sa atong kinabuhi and have a better response kung unsaon nato ni siya pagdawat or unsay atong dapat reaction aning mga nahitabo sa atong kinabuhi nga cause ato og kalisod. So I will stop there kay ni-exceed ko sa akong time, but I hope mga igsuon nga nasabta nato ang kagwapo, no, nakita nato ang kagwapo sa ang wisdom, ang ka-perfect sa wisdom sa Ginoo. Everything has a purpose. Walay sipyat, walay aksidente, tanan na siya, tanang mutar sa iya ang himaya o para sa atong kaayuhan. So I will end here. Magpasalamat sa Ginoo. Our Heavenly Father, Lord, thank you kaayo Ginoo sa imuhang pulong karon, Lord. Klaro kaayo Ginoo ang giingon sa imong pulong. Even though, Lord, di na mo masabtan, di na mo matugkad ang imuhang wisdom, Ginoo. Di na mo ma-explain ang imong mga katuyuan sa mga panghitabo. But Lord, allow us to dwell on the truths nga imong gi-reveal sa imong pulong, Ginoo, nga kining mga butang nga nahitabo sa amoa, di man namo masabtan, di man namo maiksanakay katuyuan. Ang imong katuyuan ani, Lord, nga kami mas ma-conform pa diha sa likeness ni Christ. Allow us, Ginoo, to always seek and look the brighter side of things. Tanaw na mo, Lord, kini diha sa light sa imong scripture, Ginoo, nga kini mga butang nga mga nahitabo, mga pamaot man o mga pamaayo, kini imong gihatag sa amoa, gialaw nimo ni mga ma-exhort para kami madisiplina o matrain, para kami mahimong conform diha sa likeness ni Kristo. Salamat kaayo Ginoo, kay perfect ka nga Ginoo. Salamat, Lord, kay walay aksidente sa imuha. Salamat, Ginoo, kay ikaw tan-aw gyud ka sa kaayuhan sa imong katawhan para sa imong himaya, Ginoo. And Lord, pasaylo ami kung naay mga panahon nga sayop ang amuang response sa ani nga mga butang, kung grumbling kay among mga kasing-kasing, kung kusog kayo mo complain when we experience adversities, Ginoo. Pasaylo ami, Lord. And Lord, nanghangyo mi kami imong tabangan nga tabangan minimo, Lord, nga mas magbaton og maayo nga response sa
sa mga panghitabo, Ginoo. Continue to mold us, continue to train us, continue to discipline us so that we will be conformed to the likeness of Christ. And Ginoo, kining mga butanga dili gini imposible di kanimo. Salamat kaayo Lord sa imong pag-uban sa mga karong buntag. I hope na mutubo pa mi Lord diya sa mong pagka-espirituhanon Ginoo pinaagi ani nga mga kamatuoran. Salamat sa imong pag-uban ug among i-commit to you the rest of our morning service Ginoo. Pray for Pastor Christy na may mawali karon Lord. Pray for wisdom, pray for clarity. We pray Lord that ikaw po mag-uban sa imong i-allow ang imong bulang espiritu nga motabang sa mga Lord para makasabot ni sa imong pulong karong buntag. So once again Lord, salamat kaayo. All these things we ask in Jesus' name. Amen.